nga guys, kagagaling lang namin ng Ulong Cave at pabiyahe kami ngayon papuntang Guguang Tunnel. Almost 10 minutes lang naman ang biyahe mula Ulong Cave papuntang Guguang Tunnel kasi sa baba lang mismo ng Ulong Cave yung Guguang Tunnel. Kumbaga isang bundok lang siya at bababa lang tayo. Kung mapapansin nyo, medyo masikip yung daanan. Mula dun sa nilikuan namin kanina, dire-diretso lang yun pababa ng bundok. Kaya nga sabi ko sa unang video ko na kung sakaling pupunta kayo rito, much better sana kung meron kayong sariling service. Kasi nga marami talaga kayong pwedeng tigilang spot na madadaanan papuntang Ulong Cave. Inuna lang talaga namin yung Ulong at mag-i-stop over na lang kami sa mga pwede naming tigilan habang pauwi kaming Taichung mula Miaoli. Kung gusto nyo panoorin yung nauna kong video rito sa pagpunta namin ng Ulong Cave, ilalagay ko na lang sa description below. Napakaganda din doon, 360 view ng dagat at saka mga windmill. Mainit nga lang yung oras ng pagpunta namin doon pero sulit naman. Tsaka marami namang mabibilihan ng mga for refreshments. At yung mga nagbebenta doon ay marunong lang magtagalog. So sementeryo pala itong dinadaanan namin at malapit na rin kami. Bali sasaglit lang kami rito at dadaan pa kami ng Tongxiao Beach. At tsaka kung may oras pa, dadaan na rin kami ng Gaomei Wetland. So andito na rin pala kami guys. Samahan nyo kami kung anong pwede nating makita sa loob. Hindi pala pwedeng magpark dito at dinadaanan ng mga sasakyan. Tara, let's go. Samahan nyo kami at pasukin natin yung mga tunnel na yan. So sabi ng Taiwanese na nakausap ko kanina, bale tunnel 1, 2, 3 pala to at itong tunnel 1 ang pinakamahaba. Dahil sobrang init kanina sa Ulong Cave at saka ng biyahe namin papunta rito, ma-appreciate mo talaga yung lamig pagka andito ka sa loob habang naglalakad at ini-enjoy mo yung mga ilaw. So tignan nyo yung mga bricks niya, kahit sa sobrang tagal na ng panahon, intact pa rin at maganda pa rin yung pagkakagawa. At meron ding papasok dito na lagusan pero nasaraduan na. Ay, wala, hindi. Tigas? Hindi pala tulumot. Simento pa din. Simento. Hindi simento. Yung iba nga, nagdidikit pa, ano? Kakahulog ng patak-patak ba? Tapos sa ilalim. So ayun nga, usapan namin kanina, sasaglit lang kami pero medyo nagtagal kami, tumambay pa kami sa loob, gawa ng sobrang sarap sa pakiramdam at medyo may kalamigan sa loob. At sabi nga ng Taiwanese na nandun kanina, yun pala yung old na coastal lane ng train at gawa pa daw yun ng mga Japanese dati. Papunta naman kami ngayon sa Tongxiao Beach. Dito na kami sa mismong gilid ng riles ng train dumaan para hindi na kami bumalik sa main road. Mapapansin nyo dyan sa may bandang kaliwa, yan mismo yung release ng train. Tignan natin mamaya kung may mapadaang train. So kung mapapansin nyo, walang harang-harang, no? So dito sa part na to, pwede nang maligo sa dagat. Meron na akong nakitang naliligo kanina. Pero diretso na tayo sa Tongxiao Beach. Total, madadaanan din naman natin pag-uwi. Ang galing talagang pinuno ng Taiwan ng windmill yung mga tabing dagat nila. Bukod sa mga dam, yan siguro ang malaking supply ng kuryente nila rito. Kaya medyo mura ang electric bill dito. So, dito na rin kami guys, pero liliko kami rito at hindi kami pwedeng dumiretso doon, sarado yung daan.
Pagdating mo nga rito ay meron kang park na madadaanan na pwede mo munang tambayan bago mo marating yung tabing dagat. Marami na nga rin nagbebenta ng mga souvenirs dito, swimsuit kung gusto nyo mag-swimming at mga pagkain. At ganitong view ang bubungad sa inyo pagka mismong nasa tabing dagat na kayo. At pwede lang maligo dito sa dagat hanggang alas 5 ng hapon kasi may nagbabantay. So sulit na sulit yung biyahe namin guys, no? Isang biyahe, ang dami naming napuntahan. At lahat walang bayad. Sobrang pino at puti ng buhangin, naglaro na yung kasama ko. After maligo, andito na rin mismo sa daan yung shower area. Pero yung CR nandun mismo sa may park. At ayun nga guys, pauwi na kami. Dadaan na lang kami ng wetland para manood ng sunset. Total, palubog na rin naman yung araw at maganda yung panahon. At ayun na nga yung sinasabi ko, muntik kaming napasok ng expressway. Dito dapat talaga ang akyatan. Medyo nakakalito din kasi ang Google Map pagka ganitong flyover o kaya mga tunnels. Ganda ng panahon, palubog na rin yung araw. Sana may maabutan pa kami pagdating namin ng wetland. Sulit na sulit yung day off guys. Madami tayong napuntang magagandang lugar sa isang araw. Kaya ano pang hinihintay mo, pindutin mo na yung subscribe button para lagi kitang kasama sa lahat pupuntahan pa nating mga magagandang lugar dito sa Taiwan. At andito na nga rin kami, hindi na rin kami masyadong magtatagal dito. Papahinga lang kami habang nanonood ng sunset. At wala na rin baterya yung mga camera namin. At para sa lahat, ride safe, keep safe, ingat. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nagsisikap dito sa Taiwan. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod pa nating biyahe.